morning! Yan, so grabe yung energy nyo So, I'm so excited to be here once again sa Cebu. No? So, I'm Kilamet Pao and I've been with Yusana for 14 years. Oh, grabe, may timer tayo. So, mabilis lang ako mag-share kasi marami pang mag-share pero I hope, no, yung summary ng buhay ko sa Yusana will inspire. I hope this picture alone inspires you already. Diba? Na number one, proven talaga na napakaganda ng products ng Yusana. Okay? So, ako po yung nakaganyan. So, di ba, mga addict lang. Tama? Pero, kaya ganyan yung tsura ko. I was already 23 years old dyan sa photo na yan. So, story ko po, third year college pa lang na-introduce na ako sa negosyo, hindi sa Yusana. Pero that's when my mind was, you know, stretched to a bigger opportunity. Kasi nga, ang programming, di ba, ang mindsetting sa atin, sa culture ng Filipinos, mag-aaral na mabuti, pag-graduate, maghanap ng magandang trabaho. Okay, so, syempre, yun yung environment na kinalakihan ko. But when I was exposed or immersed to a different environment, ano naman yung environment na yun? Environment ng mga negosyante. So, dun ko na-realize na people who are in that environment are from different backgrounds. May mga hindi rin nakatapos mag-aral. Pero that's what sparked the curiosity sa akin eh. Na bakit ganun? Hindi mga nakatapos mag-aral, sabi sa akin mag-aral na mabuti. Pero yung mga iba doon, kumikita na mas malaki. Tama? Kaya sabi yan ni Les Brown eh, once the mind of a person has been expanded with an idea or a concept, it will never be satisfied to going back to where it was. Okay, huwag po kayo mag-alala. Yung una ko rin narinig yun, di ko naiintindihan. Okay, so, kunin nyo na lang ulit sa mga nag-record. Okay? So, pero, di ba, in short, kung ngayon, malaki pa sa iyo yung 50,000 pesos, kunwari, yun na yung environment mo eh. Yun sa lahat ng kakilala mo, lumaki ka sa environment na ang pinaka-successful na is making 50,000 pesos. So, yun yung standard mo. Pero the moment na na-immerse ka to a different environment, you realize may kumikita pala ng 100,000, yung belief mo, yung psychological wallet mo na i-stretch. Pwede pala yun. So, ngayon, ang tingin mo na sa 50,000, ano? Maliit na. Tama? Okay. So, ngayon, summary ng story ko. Pagka-graduate ko ng college, eventually din rin ako nagtrabaho. So, inaral ko na rin through experience, hindi formal education, yung negosyo. So, kaya sa picture po na yan, ganyan din yung tsura ko. Kasi yan na rin po yung itsura ng walang trabaho, tapos nabaon pa sa utang. Okay? Kasi walang background sa business. So, nabaon po ako sa utang kalahating milyon. So, sino po dito may utang? Okay. Sino gusto makabayad ng utang? Ayun. Kailangan nagbabayad ng utang. Tama? Pero ito yan. Siguro, kung meron akong bibigay sa inyo na isang magandang mindset din, kung bakit kayo lahat nakaupo rito. Okay, so, hindi accident na nandito ka ngayong gabi. Okay, tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang aksidente? Mukha bang aksidente lang yan? Hindi pinaplano. Tama? Okay. So, kahit sabihin mo, hindi ka pinlano. Okay. So, in short, may purpose ka pa rin kung ba't nandito ka sa mundo. Tama? Okay. Pero the point is, the fact na nandito ka ngayon sa room na to, kasi hindi nga ako naniniwala sa aksidente. Because one of my favorite movies is yung Bruce Almighty. So, meron kasi isang napakalupit na lesson dun sa movie na yon, diba, na parang nag-pray siya na maging close yung family niya, pero daming dumarating na problema, pero yung story no, na-meet niya si God, tapos yun nga, sabi ni God, if you pray to God for patience, do you think God will give you patience? No. God will give you an opportunity para matest yung patience mo. Tama? So, ngayon, I believe, everyone here, kahit papano, hindi naman siguro lahat, siguro 99% nagpe-pray. O, tingnan mo nga yung katabi mo kasi 1%. So, in short, lahat tayo nagpe-pray naman halos, tama? Pero I believe, all of us have prayed na sana maging healthy tayo. Or sana hindi magkasakit yung mahal natin sa buhay. Tama? So, ibig sabihin lang nun, si Lord, hindi niya bibigyan ka ng force field sa sakit. Diba? Kaya nga may kasabihan, health is a gift, but being healthy is a responsibility. Tama? So, in short, tingnan nyo. Kaya ang attitude, itong pinakamagandang, sabihin natin, principle na to, can really change your life in a whole different level.
In what way? Tingnan nyo to ha. Ano yung behavior palagi ng tao? Mostly, karamihan sa atin, ang gusto natin sa buhay natin, miracle. May mangyaring miracle. Bakit? Lahat tayo guilty rito. Magpe-pray ka. Lord, please bless the food that we're about to eat. Diba? To nourish and strengthen our bodies. In Jesus' name, Amen. Pakipasa nga nung lechon. So in short, ano yung prayer mo? Maging healthy. Pero yung action mo, opposite sa prayer mo. Anong gusto mo? Miracle. Tama? O, tingnan mo nga yung katabi mo kung kailangan ng miracle. Okay? So, tingnan nyo yung behavior na yon. Yung behavior na yon, dun pa lang sa simple action na yon, in other aspects ng buhay natin, ganun din behavior natin. Nagpe-pray ka, Lord, sana, help me provide, alam mo yun, para sa family ko. So, minsan, ang attitude natin is after natin mag-pray, we'll do nothing, hoping na may malaking perang darating sa atin. Tama? So, 4 minutes na lang ako. Okay? Pero, in short, summary ko yung story ko sa iyo sana, yun na yun. Nung nabaon ako sa utang, I prayed to God, na sana, Lord, mabayaran ko yung utang ko na yun, but what did God give me? An opportunity. Okay? Pero in summary, ito yan. Sa iyo sana, hindi talaga pera ang may enjoy nyo dito. Kaya pag pumasok ka rito, syempre, lahat naman tayo, sabi nga, gusto kumita ng pera. Okay? Pero kung yun lang yung primary reason, mabad ka na dito, believe me, hindi ka yaman. Okay? You know why? Because money is the last thing that you'll enjoy in you sana. And I'll tell you that. Okay? Kasi bakit? Ito yung tamang process. Ang tamang process, number 1 talaga na may enjoy mo rito is health mo. And I believe, nasa mga 95% na nag-join dito. Kaya ka nag-join, malaking factor na nagbigay sa'yo na wala kang talo kahit mag-invest ka sa business sa'yo sana kasi may products ka magagamit mo. Pero yun din yung reason kung bakit marami rin dito hindi yayaman. Kasi bakit? May sense of, may feeling ka na the fact na nag-join ka, bawi na yung pera mo. Tama? Okay. Pero, bottom line, kung ako po tatanungin nyo, that's the number 1 that I enjoyed the most, yung health. Hindi ka agad ako kumita. Kasi bakit? Mahirapan naman nga talaga ako kumita sa iyo sana. Alam mo bakit? O imagine mo, bebentahan ka niya ng vitamins. Bibili ka. Tama? Malamang sa malamang, vitamins ba talaga yung binibenta mo? Okay. Baka naman, bato yan. Okay? So, in short, I really had a hard time promoting the products of Usana. Pero, anong kailangan? I need to personally prove to myself kung totoo yung products. But it also takes time. Tama? Para makita yung talagang outside effect nun. Pero, iba yung nagagawa kahit wala pang masyadong outside na improvement. Pero alam mo may nangyayari sa loob mo. Ramdam mo yun. And iba yung confidence na nabibigay nun sa'yo. Tama ba? So, the second thing that I enjoyed the most ever since I became part of Usana, first is health. Second is yung environment. Okay, kasi gusto mong maging successful, sabi nga, if you want to change your situation then, you need to change your environment. Okay, kasi may kasabihan nga di ba? Ano yung kasabihan? Sabi nga, if a flower daw doesn't bloom, do you blame the flower or do you blame the environment? So, technically, pwedeng may problema rin yung flower. Pero minsan, di ba, isipin mo rin, pag di mo tinanim sa magandang environment yun, di mataba yung lupa. Tama? Pero kung isipin natin, yung lupa ng Usana napakataba. Okay? Pero, bottom line, ang isang na-enjoy ko talaga rito is I was surrounded with people who saw the potential sa akin. Hindi ginudge ako kung sino ako. Kaya tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang may potential? Okay. Ito yan! Ito yan! Okay, ito yan! Kahit mukhang walang potential yan, believe me. Okay? Huwag mong i-judge. Alam mo bakit? Simple lang. Kasi nga, hindi mo alam kung sino pwede maging yung katabi mo. The moment lang na yung katabi mo mag-decide kung sino gusto niyang maging siya. Tama? Pero malaking factor pa rin yung environment. 29 seconds na lang ako, okay? Bakit? Kasi sabi ulit nung favorite kong motivational speaker si Les Brown. Sabi ni Les Brown, if you look at a man the way that he is now, he only becomes worse. Kasi dinajudge mo siya kung sino lang siya ngayon.
But if you look at the man the way that he can be, or he could be, he will end up what he should be. Okay, magala. Una ko rin narinig, hindi ko naiintindihan. 1 year ko yan, everyday pinapakinggan si Les Brown. Tama? Kaya, ito yan. Kaya nga sabi, bakit malaking factor environment? Because words are powerful. Okay? Ako po, kahit ganyan yung itsura ko, never in my life na feel ko po pangit ako. Alam niyo bakit? Meron akong favorite na teacher nung grade school ako. Every time nakikita ko nung teacher ko na yun, favorite ko yun na teacher. Every time nakikita niya ako, pinipisil niya yung pisngi ko. Sinasabi sa akin, ang cute, 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 cute talaga. So simula bata ako, na-program ako, cute ako. Pero, dyan kung mapapatunayan, hindi importante kung ano yung tingin ng ibang tao sa'yo. Importante, anong tingin mo sa sarili mo. Kung mga panahon na yan, feel ko cute pa rin ako eh. Tama? So, kaya, it's very important yung environment kasi ano yung words na nai-implant sa ng environment eh. Nung na-impart ako ng isa na, I'm thankful because I have uplines. Na parang ganito na lang. Kahit sabihin mong inuuto nila ako, tama? Kasi di ba minsan ganun yung mga ganito, inuuto ka lang nila dyan. Pero kung ako tatanungin, mas mabuti nang inuuto ako na yung sinasabi nila sa akin is affirmation that I can become a better person. Tama? Kasi bakit? Eh di ba, sabihin nila natin, uto-utuan lang naman talaga. Pero kung magpapauto na ako dun sa yung magandang result ko. Pero sabi ko nga, what if inuuto lang ako dito ng mga uplines ko? Ngayon kasi binabalikan ko yung past ko eh. And pag binabalikan ko, naalala ko yung mga encouragement sa akin ng mga uplines. Yan, si Mentor Nat, di ba? Oh, top 2 yan, top 3 income earner yan. Nasa likod ko sa picture. Di ba mga zombies sa likod? Itim naman, iPads eh, di ba? Okay. Mga riding in tandem, di ba? Okay. Pero, eto lang, try ko na, pag binabalikan ko yung comment na yun, sabi ko, okay lang, kahit sasabihin mong yung mga uplines ko didn't mean what they were saying to me, nakilib, kaya mo yan. Kasi, let's say, inuuto lang nila ako. Pero imagine niyo, sabi ko, kahit inuutoan nila ako, hindi na importante sa akin because what's important is how it made me feel. Yes! Tama? So, choose your environment. Tama? Yung pangatlo, personal development. Okay? And yung panghuli, sabihin natin, yung income. The money will follow. Because I'm a strong believer na kung ano yung outcome mo, ano yung results mo, is just always an outcome of the person you are today. Tama? Kailangan mag-match kasi sabi nga, you have to match the success that you want to achieve. Okay? So, pakita ko lang yung mga picture. Yan, diba? Next na, next. Wala na yan. Given na yan eh. The results will follow. Kasi, bata pa ako eh. Okay, bata pa ako. Pero ito na lang. Summarize. Summary na nga yan, diba? Tagal pa rin. Pero, 24 years old po ako nag-start sa Usana. Ilan taon na ako ngayon? 39. Next year, magpo 40 years old na ako. Papasok na sa third quarter ng buhay. Sino nasa fourth quarter na? Okay. So, crunch time na yan. Tama? Lalo na pag last 2 minutes. Diba? Okay. So, pero yan na yung organization. Laki ng Usana, diba? So, I never imagined that my organization will grow this big. Okay. Pero ito yan. Marami sinasabi, ang galing ko. Magaling ba ako? Cute lang. Tama? Okay. Pero ito yan. Hindi ko masasabi sa sarili ko na talagang magaling ako. Pero talang ang magaling. Magaling talaga yung products ng Usana. Kasi hindi naman ako nagpalaki na yan eh. Pero dahil sobrang galing ng products ng Usana, yung mga sinishare ko ng products, the products is doing its work to prove its effectivity sa kanila. And once a person gets to really see the effect and benefits sa health nila, you can never stop those people from using it and from sharing it, lalo na sa mga malala sa buhay. Okay, ngayon siguro i-summarize na lang. Kanina pa, di ba, summary? Kanina pa, mentor, time is up. Time na talaga ako. Pero ito na lang yung tanong ko, dalawang tanong. Sino rito gusto mo, pagdating mo ng 50, 60, 70, mukha ka pa rin 30? Sarap, no? Okay. So kung gusto mo yon ganito, sa lahat ng mga 30 years old or 40 years old below ngayon, the best thing lang talaga we can do about our health is to preserve it. Hindi na natin marireverse eh. Pero kung isipin mo, ito, yung picture ko kanina, mukhang na-reverse pa eh. Tama? Okay. So may pwede pa rin pala. Pero in short, while you still have yung good health and youth mo ngayon,
the best thing that we can do lang talaga is to preserve it. And how? Malaking factor talaga yung proper nutrition. Lifestyle yan, overall lifestyle. Healthy diet. Kaya nga number 1, healthy diet eh. Pero ano bang purpose ng healthy diet? Kasi doon mo dapat kukunin yung nutrition na kailangan ng katawan. Yun nga lang, hindi natin nakukuha. Exercise. Tama. Sleep. And number 4, supplementation. Pero alam ko dito lahat kayo magtataas ng kamay. Sino rito gusto mo pagdating mo ng 50, 60, 70, mukha ka pa rin 30. Tapos kumikita ka pa ng million per month. Pag may pera, mas ma-exciting eh. Tama? Okay? So, skip na natin, skip. Lagay mo na sa dulo. Yan, daddy ko. Okay, doon pa lang muna sa daddy ko. My dad right now is 76 years old. My mom is 72 years old. So, one thing that I'm very thankful, kasi nga sabi sa Bible, di ba, the most promised to a man is 70 years. So, grace na ni Lord yung buhay nila ngayon. Kaya chine-cherish ko na rin yan. Okay, pero blessing kasi, at their age right now, healthy pa rin sila. Tama? Kahit anong laki ng kinikita ko ngayon sa'yo, sana kung may sakit yan, hindi ko rin ma-enjoy. Masakit na sa bulsa, masakit pa nakita mo yung mahal mo sa buhay nagsasuffer. Tama? Okay. So, sige, next. Yan. O, ano yan? Pakita ko na lang. Bawal i-post. Okay? So, total kong kinita, simula nag-isa na ako, 2000 hanggang ngayon, maliit. 127 million. Pero kung i-divide mo yan sa months, on average, lumalabas 700,000 ang kinikita ko from the day I joined USANA. Not bad pa rin. Tama? Okay? So, ito yung tanong. Malit ba yung USANA? Alam mo kung ano maliit? Mindset. Tama? And ito tatanungin, mabagal ba ng opportunity yung USANA? Mabagal ba? Matagal ba talaga kumita rito? Based sa explanation ko, money is the last thing that you'll enjoy, tama? Pero technically, hindi naman mabagal. Kasi bakit? Kung mabilis mong babaguhin yung mindset mo, i-develop yung sarili mo, then the income will also follow. Okay? So with that, thank you and God bless you.